Alam mo ba na ang isang malaking cargo ship pwedeng kumonsumo ng fuel na parang isang maliit na syudad? Isang araw lang sa dagat, libo-libong litro na agad ang nasusunog. Kaya ang tanong, saan nga ba nagpapagas ang mga barko? At ano ang pinakasikat na bunkering port sa mundo? Today, let's sail into the top bunkering port sa mundo at alamin kung bakit napaka-importanteng destination ito para sa maritime industry. Una, ano bang bunkering? Ang bunkering ay ang pag-refuel ng barko gamit ang tinatawag na bunker fuel, heavy fuel oil, marine gas oil, o ngayon, low sulfur fuel dahil sa IMO 2020 regulations. Imagine mo na lang, nasa open sea ka, cargo vessel mo 300 meters ang haba, fuel mo low na, pero walang gasolinahan sa gitna ng karagatan. Kaya may mga strategic port sa buong mundo na ready mag-refuel ng barko anytime. Hindi lang basta gas station to. Dito nakasalalay ang schedule, efficiency, at cost ng buong voyage. Kaya ang tamang port makakasave ng libo-libong dolyar sa fuel cost. Minsan, may bunker bars na lalapit sa barko, parang floating gas station. Minsan, sa port mismo ginagawa. At minsan, ship to ship sa anchorage. Tara, simulan natin. Una sa listahan natin, ang Singapore, the world's largest bunkering hub, global hub ng shipping fuel. Located sa Strait of Malacca, isa sa busiest sea lane sa mundo. Maraming multinational shipping companies ang nagpapagas dito dahil competitive ang presyo at consistent ang supply. Bakit siya numero 1? Ang Singapore ay kilala bilang strategic location sa pagitan ng East at West. Daanan ng halos lahat ng major trade routes, advanced logistics system, transparent ang pricing, at higit sa lahat, may higpit pero efficient na regulation. Kung global shipping ang pag-uusapan, Singapore ang hari. Halos lahat ng marino nakadaan na dito. Pangalawa sa listahan, Rotterdam, Netherlands, Europe's largest bunkering port. Kilala bilang gateway to Europe. Ideal sa mga barkong papunta o palabas ng European ports. Malaking refinery, efficient logistic, at advanced port facilities. Perfect para sa mga malalaking tankers. Kung galing kang Asia, papuntang Europe, malaki ang chance na dito ka magpabunker because Rotterdam is known for high quality fuel supply, strict environmental compliance, advanced port facilities. Rotterdam ang backbone ng European bunkering. Pangatlo sa listahan naman natin ang Fujairah, UAE, Middle East bunkering giant. Strategically, located siya outside ng Strait of Hormuz, shape for ships na gustong i-avoid ang congested or politically sensitive areas. Major stopover bago mag-Suez Canal o papuntang Asia. Maraming tanker at bulk carrier dito na nagpapagas. Rank consistently sa top 3 or top 4 worldwide in volume. Pang-apat naman sa listahan natin ang Gibraltar, top bunkering hub sa Mediterranean. Located sa entrance ng Mediterranean Sea. Lahat ng papasok o palabas ng Med Sea dadaan dito. Efficient anchorage bunkering operations. Minsan, hindi na kailangan pumasok ng port. Sa anchorage pa lang, nagbabunker na. Gibraltar is one of the top med bunkering hubs. Ang lima naman sa listahan natin, ang Malta, strategic Mediterranean bunkering point. Lalo na sa Marsaxluk area, isa ring major bunkering hub sa Mediterranean. Ang strength nito, offshore bunkering operations, competitive pricing, flexible ship-to-ship transfers. Maraming vessel na nagbabunker dito habang waiting for orders o cargo instructions. Gibraltar at Malta ang pinaka-active bunkering point sa Med region. May iba ba bang malalaking bunker ports? Meron pa. Panama, top bunkering hub sa Americas. Houston, major US supplier. Hong Kong at Shanghai, malalakas sa Asia. Pero sa global ranking by volume, Singapore pa rin ang number 1. Bakit critical ang bunkering operation? Una, ang presyo. Fuel cost, minsan around 50 to 70% ng operating expenses ng barko. Pangalawa, quality. May sulfur limits, sampling procedure, fuel testing, maling fuel, engine damage, delay, off-hire, legal issues. Pangatlo, timing. May safety checklist, host connection procedure, spill prevention, monitoring. Hindi ito pwedeng bara-bara. At sa mga crew, alam nyo to, kapag bunkering day, walang tulugan. May soundings, documentation, at coordination sa supplier. May chief engineer na tutok, pero kapag tapos na at successful, isang malaking relief, ready na ulit maglayag. Ano ang lesson dito? Ang barko, kahit yaano kalaki, hindi uusad kung walang tamang fuel. Meron din tayo. Hindi sapat na may pangarap ka. Kailangan may supply ka ng kaalaman, disiplina, tamang network, tamang paghahanda. At minsan, kailangan mo rin
ng tamang stopover sa buhay para mag-recharge bago ulit lumaban. Kasi ang biyahe ng buhay, hindi sprint. Isa itong long voyage. Kung marino ka at nakapag-bunker ka na sa Singapore, Gibraltar o Malta, comment mo kung saan ang pinaka-memorable experience mo. Follow for more maritime insights, kabaro. Thank you for watching.